Dumami ang mga Pilipinong may trabaho sa unang buwan ng taon kumpara sa parehong panahon noong 2024. Patuloy naman sa paglalatag ng mga hakbang ang pamahalaan para tugunan ang mga pangangailangan ng labor sector. Nakatutok din ang gobyerno sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para naman sa pagdinegosyo. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA na maraming Pilipino ang nakahanap ng trabaho ngayong unang buwan ng taon kasabay ng pagbaba ng kabuuang bilang ng mga unemployed at underemployed sa bansa. Tumaas ang employment rate ng buong Pilipinas sa 95.7% nitong January 2025. Humigit kumulang sa 48.49 milyong Pilipino ang may trabaho na mas mataas kaysa noong January 2024 na 95.5%. Samantala, bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 4.3% nitong January 2025 mula sa 4.5% noong nakaraang taon. Bumaba rin ang underemployment rate sa 13.3% mula 13.7%. Paliwanag ni PSA Assistant Secretary Divina Gracia del Prado, halos lahat ng nadagdag sa labor force ay nakahanap ng trabaho. Actually, yung unemployment, it did not increase the unemployment rate. In fact, yung unemployment rate natin, kahit na tumaas yung bilang ng unemployed, bumaba pa rin. So it went down to negative 0.2 percentage point yung unemployment rate natin. I'm talking about year-on-year, year-on-year movement ng ating unemployment rate and levels. Dagdag pa ng PSA. Usually kasi ang observation namin, pag tumataas yung employment sa agri and wholesale and retail, ang tendency tumataas din yung underemployment. Kasi most of those underemployed are in agri. Ang Bicol Region ang may pinakamataas na unemployment rate na 6.5%, habang ang Zamboanga Peninsula naman ang may pinakamababa sa 2.3%. Pero iginiit ng National Economic and Development Authority o NEDA na ang pagbuti ng labor market ay may tuturing na vulnerable, kung kaya't mayroong mga programa ang pamahalaan tulad ng Enterprise-Based Education and Training Program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. At para mapadali ang pagnenegosyo sa Pilipinas, sumasaayon sa Create More Act sa kasalukuyang investment climate upang mas maraming oportunidad ang mga Pilipino. Maliban dito, pinapalakas din ng pamahalaan ang pagiging resilient sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI para mapaghandaan ang mga natural na kalamidad at para matugunan ang vulnerable employment sa agricultural sector. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.